Welcome once again mga kapatid, kaibigan, kapuso, kapamilya, at kung ano pa ang mga ka. Ito na muli ang inyong na paborito ang best podcast in the universe according to us. Nerding With You Podcast, ang podcast ng mag-asawang expat na naninirahan dito sa UK. Dahil kami ay na-stuck sa pandemic, kami ay nag-podcast, nagchikahan tungkol sa pop culture. Yan, I am your host, Tops, the self-proclaimed nerd, and here is my wife. Clueless wife, Glenn. Yan, hello. Walang interest dati, pero ngayon ay nagkakaroon ng interest at mas marami pang alam sa akin. Yan, joke lang po. Yan, medyo nagkaroon kami ng break dahil sa mga latest development dito sa aming lugar. Kayo po, kamusta naman po kayo? Okay naman po ba kayo sa kung saan kayo naman nakikinig? Sana po ay lahat ay healthy. And we also like to thank everyone who supported us. Yes. Sa lahat ng mga nag-subscribe, Sa patuloy na nag-follow, nanonood, at sa patuloy na nanonood. Nagla-like, salamat po sa Thank inyo. you. Yan. And today, pag-uusapan natin ang nagtitrending ngayon sa Pilipinas. Ang Mainit na pinag-uusapan. Mainit na pinag-uusapan ng walang iba kundi ang McDo Volume na BTS. Yan, joke lang yun. medyo na late lang kami because this show was released almost 2 weeks ago. So 2 weeks ba? Hindi. June 11. 1 week? Oh, yung mga 1 week. Pero This one will be released medyo 2 weeks later. As we As we record this, yes. Medyo na late lang kami dahil syempre. So, yan. So, pag-usapan natin ay ano? Ay, pag-usapan namin ay iba kundi ang Pusin na natin to ngayon. Trece! Yes! Palakpakan, yes. Yan. Trece. So, ito ay... Ano ba ang 13? Trece Yun ba ay... yung ano? Sige, mag-joke ka. Sige. Hindi ako. May chance mo. Ano yun? Yun ba ang pag nag-sequel is ano? 14. Hindi ka na nga ba eh. Yan. So, obviously, nanonood ang asawa ko ng vlog ni OG Diaz. Doon yung nakuha yung joke na yun. Ay, nandun ba yan? Doon sinabi. Nandun pala. Ang Hindi Sequel ko daw na ay ano. 14. Saan ang Starring prequel? Dina Bonnebe. Ano ang prequel? 12. Okay. So, ang 14 po ay base sa Philippine comic book or graphic Novel na. 14, 13. Kasi, yan. Yung 14 po ay base sa pelikula ni Dina Bonnebe noong 1980s. Ay, inano din yun ni Erich. Na Napakatito remake ni naman Erich. ng Yes. ano mo. Napakatito naman ng Hindi. iyong... FYI lang. Pero yung 13 pala is based on the Hindi Philippine... si Erich. Hindi na Bonnebe talaga. Yung original, pero 13 is based on a Philippine comic book that was released on 5 years ago. Ay, 17. 2005. 17 years ago. Oh, ang tagal 17, na, di no? ba? Biruin mo ganun. yun. Pero, konting confession, 2000 ano? 2005. Oh, minus 2021. Mga 16. Oh, 16 ganun. 16 years sabi pala. ko mga Mali ang 16, math mo. 17 years ago, parang ganun ang So, sabi. yan, mali ang math ng engineer, May budget. engineer Glenda. Okay, oh. So, Tapos, ang nag-create po na doon ay si Budget. Budget Atan ba? Ano pa ba? budget. Si Budget yung writer. Yung kanyang partner is yung artist. Artist ba yun? Yung isa, yung si Kadjo. Yan. Si Kadjo, di ba? Kadjo. Ayun nga, medyo kaya maaminin, hindi ko siya alam. Saka ko lang siya nalaman nung Sa After Dark. After Dark ba yun? pero hindi, yung mismong comic book saka, hindi ako ka aware. Saka Hindi lang tayo ko, aware. Saka ko lang siya nalaman last year nung sinabi na gagawin nga daw magkakaroon na ng ano, ng animated Tres. series Parang- on Tres. Kaya hayaan maaminin, kahit sinasabi ko nerd ako, ito medyo hindi ko alam. Kasi nasa UA, medyo Huwag ka busy na na ako sa huwag ka na work that time. Huwag ka na mag-reason. Anyway. So, nakakatawa kasi ang ginawa nilang concept na base sa... Nakakatawa? Hindi nakakatawa na. Hindi, parang Nakaka-amaze, nakakatuwa, yes. Parang, nakaka-proud din na parang, yun yung gusto mo, actually, yun yung gusto kayo yung... Di ba nung parang meron tayong topic dito sa ating previous
Meron ba? podcast na about yung sa, hindi ko alam kung comics yon or about comics na parang sinabi natin na sana mabigyan ng chance or mag-open ng doors in the future para sa mga, kasi maraming talaga mga Pinoy na talented when it comes to comics. Yes. So yung para maano yung ating folklore, ma-expand yes, at mapakita sa world. So eto na yun. Parang tama na mga wizards, tama na yung Greek mythology. Hindi So, naman tama na. Parang bigyan lang ng way at least ang Pinoy may folklore, di ba? representation ng Philippines. Diba? Kasi sa Asia, may representative na ang China, yung mga dragons, I think ito Monkey yata King. ang first animated na sa Southeast Asia na na-release sa Netflix. Yes. Sa Netflix. O, di ba? Nauna talaga. tayo. So, Yay! Nakaka-proud. Palakpakan. So, yun, ayun nga, maganda yung ginawang concept. Katulad nung almost the same siya doon sa concept na gusto kong comic book many years ago, yung Stone ni Will Spartacio. So, pinopromote din to ni Will Spartacio sa kanyang Facebook page. Kasi nga, magkakatulong ang mga comic book artists. sa mga hindi nakakaalam or nakakakilala kay Will Spartacio, sino si Will? Si Will Spartacio po ay isa sa pinakabatikan at legendary na comic book artist na Phil-Am siya. So, yun. Parang to be... ang kanyang Kilala siya sa Marvel, DC, ang kanyang naging creation si Bishop. Nabanggit na natin dati, di ba? Oo, nabanggit na natin. Pero syempre dito Doon sa sa mga episode na hindi nakapanood, na nakapakinig. So, napaka parang honorable na i-promote siya ni Will Spartacio himself. Okay. But anyway, so yun. So, nasa series na nga siya. It's a story about Alexandra Trece na babaylan. Babaylang mandirigma. Babaylan is shaman, medicine man nung unang panahon, mga panahon ng mga ninuno natin. So, yun. Doon ba yung storya? So, para siyang modern age Pepeng Aguimat, ganun, na pinaghalong John Constantine na Batman na naging babae. So, yun yung naging impression ko doon pa lang sa trailer. Parang meron siyang similarity sa comic book na Hellblazer or Constantine. Pero binanggit naman talaga ng creator na si Constantine is part ng as naging inspiration niya. Doon po sa hindi nakakaalam kay Constantine, ito po ay comic book ng DC Comics. Hellblazer po yung original, pero ginawa siyang pelikula starring Keanu Reeves. Si Keanu Reeves. Which is very, very fun fact. Kasi nung unang scene ni Keanu Reeves sa Constantine, kung maalala nyo, yung kanyang kinalaban, yung pinoses na bata, Pilipina, nagtagalog yung demonyo, di ba? Sinabi niya, papatayin natin sila. Hindi ko napanood yung so, Constantine. So, i-check niyo yun. So, parang ang ganda na parang na-introduce, kumbaga, natuwa lang ako na parang yung inspiration ni Budget Constantine na parang nirepresent yung Philippine, although demonyo nga lang sa pelikula na yun. Anyway, ikaw, ano yung naging impression mo? First impression and impression while watching hanggang sa matapos, ano yung... Yung habang pinapanood ko siya... Ano ba walang pinanood mo? Kasi yung language is available in pinanood ko English. sa para hindi na ako mahirapan, pinanood ko po ng Tagalog. Kasi pahihirapan ko pa, di ba? So, meron din Japanese niya. Oo, may Japanese, may Spanish, may English and Tagalog. Filipino yun. Yeah. So, ako, hindi ko na pinahirapan ang sarili ko, nagtagalog na lang ako. Di ba? So, yun. Wala naman ng subtitle. Okay. Hindi na. Kasi iba yung subtitle niya. Malilito ka. Iba yung subtitle niya sa sinasabi. So, parang kalimbawa, pag sinabi, tumakbo kayo. Ano subtitle? Parang pinaparaphrase niya. Same din ang same din ang idea, yun pero nga, parang paraphrase niya. Lumakad siya na mabilis. Parang hindi ganun. Okay. So, yun. So, Tagalog yung pinanood ko. So, ang boses niya is si Liza Soberano. Yes. Yung una ko siyang napanood, may pride feeling. Parang ikaw ang gumawa. Hindi, nakaka-proud kasi nga, Pinoy, para nakaka-proud na makikita mo na tapos Pinoy yung pinapanood mo na anime. Kasi usually, diba? hindi lang, yung setting sa Pilipinas, Manila. yung setting sa Pinas, tapos yung story niya is more on, yun nga, sa
Philippine folklore, yun, mga ganon. So, parang nakaka-proud siya. Ay, hindi ko alam kung ano yung naramdaman niya, pero ako, parang napaproud ako habang pinapanood ko siya. Parang isa ka sa surreal, nag-drawing, ganon. Pare ko siya sa nag-drawing nun, hindi naman. Para kasing parang nakakatuwa na at least ngayon So, na-recognize na ang gawang Pinoy. Yes. Kasi masasabi mo talaga to, Pinoy talaga yung originally ginawa. So, pero sa Singapore siya actually, yung animation oo, sa pero ginawa sa Singapore. yung nag-create sa kanya talaga is yung book niya is Pinoy yung Pinoy yung sumulat, 'di ba? So talagang purely Pinoy siya. So yun, nakaka-proud. Nakaka-proud talaga nang pinapanood ko siya. And then, ano ba? Habang pinapanood mo, Habang ano naman pinapanood yun na ko siya, nagiging feeling, diba pressure ka ba? Nahistress ka ba? Hindi. Nandidiri ka ba sa tiyanak? Hindi ako nandidiri. Natutuwa ako eh. Pero, siguro dahil nga proud ako tinapos ko siya, 'di ba? Yung isang yung isang buong season tinapos ko na siya talaga. ng isang dire-diretso siya. Kaya hindi alas 2 ka na naman natulog na. Hindi naman ako natakot. Although kasi kung sa iba yon yung mga yung mga dati, 'di ba, yung mga shake rattle and roll, mga ganyan or pepeng agimat na, pero parang medyo natatakot na ako pag may yung mga tikbalang na yung mga usapan o yung mga ganun. Pero dito parang hindi naman. Tapos yun lang, parang nakakatuwa na makikita mo yung mga Pinoy. At saka na din kasi dito yung mga Pinoy's marami. culture, may kasama din. And then anong culture na pinakita dito? Hindi. Yung parang Pinoy, Pinoy brand? yung mga nangyayari sa Pinas. Yes. Ano ba yun? Current situation sa Pinas. Yun. So, yun. Okay. Yun muna. Ayun muna. Okay. Ako naman. Ikaw. Yun nga. Ikaw naman. First Ang impression. pinanood mo is Pinanood English. ko siya ng English, tapos pinanood ko rin ng Tagalog. Pareho. Para makita ko yung kasi... Nanood din ako ng konting English. So dumugo yung ilong mo nagtagalog. Hindi naman. So, tapos... Kasi nung una... Hindi, after ko nang mapanood yung Tagalog, tiningnan ko naman yung English. At saka pinakinggan ko rin ng konti yung Japanese. So, masasabi mo sa... Yung Japanese version. Hindi ko pa pinanood ko rin ng konti. Ano masasabi mo sa English version habang pinapanood mo yung English version? Okay, maganda naman yung pagkakadub ni Shay. Si Shay, di ba? Si Shay yung nagdub ng English, di ba? Maganda yung pagkakadub niya. Bagay din sa kanya yung boses niya. Pero yung naaasiwa lang ako dun sa mga... Pag nag-i-English yung mga... kasi Pinoy accent talaga. Yung parang weird. Kasi yung kay Shay, hindi naman ganon. Slang. Medyo slang ang kay Shay. Tapos yung biglang yung kanila is, yung talagang Tagalog na walang accent. Parang, I'm your number one fan. I'm your number one fan. Parang weird lang ako. Parang ganon. Hindi naman, although may mga ganon naman talaga na yung Pinoy ko paano mag-pronounce sa English. Pero para kasing yung parang na-weird lang ako kasi nga si Shay is parang cringy. Parang ganun yung feeling. Pero yun naman, balik lang ako dun sa naman kay Liza na boses. Medyo okay lang din sa akin kasi parang sweet na matapang yung dating. So ikaw na. Sorry. Ayan. Diretso mo. Ayun. So going back from the top. Sa English ang pinanood mo. English muna ang pinanood ko dahil nung first kasi kung pinanood in Tagalog version, medyo nakornihan ako ng konti sa umpisa. So parang sige, panoodin ko muna yung English. Okay nga yung dubbing ni Shay. Tapos para sa akin okay lang na yung English yung Filipino accent habang nagtatagalog. Habang nag-i-English. Okay lang, parang sa Slumdog Millionaire na kung napanood niyo Slumdog Millionaire, 'di ba? Sa India siya nanggaling, although Indian yung mga characters nangyari sa India, nag-i-English sila pero yung accent nila is accent nila. Okay. I want to be a millionaire. Hindi ko po nilalait pero ganun yung point. Parang para sa akin okay lang. And medyo alam mo kung saan ako nag-cringe sa English version kapag nagtatagalog si Shay. Okay. Ibon yan ang nakatago. Okay. Yung parang sa mata ng iba. Kasi inano nila daw, yung parang yung, anong tawag doon?
Ang tawag Anong doon? tawag doon sa pag Sa mga pag-orasyon, sa mga mga orasyon, chant, pag nag-chant, yung mga magic spells, which is maganda. Oo. Yun nga na, medyo, alam mo na, Slang na. hindi sanay sa Tagalog. Tagalog, Although, I think, nakakaintindi naman siguro sa ng Tagalog si Shay. Pero nag-ano din siya. Nag-dialect Hindi, coach. may dialogue coaching siya. Yun. So, yun lang. Pero, may mga times naman na, she nailed yung mga chants niya, yung mga spells. So, okay lang din. Dramatic para sa akin. Since napanood ko yung English, tsaka yung, ito ka, baka sabihin nila, Yung uy. Tagalog. Baka sabihin nila, uy, bakit, Opinion niya lang opinion po ko lang yan. po to. Wala pong hindi... Kasi sabi itong tama, Opinion niya lang. opinion As ko lang. nanood. Hindi sasabing mali yung opinion nyo. Ito yung nakikita ko. Para sa akin, mas dramatic. At yung yung delivery ng dialogue sa English version kumpara sa Tagalog. Siguro kung the way how it was said, lalo na yung sa episode 4, yun, maganda yung, para sa akin medyo dramatic. Hindi ko naman masyadong kinikriticize yung dubbing sa, okay din naman yung Tagalog, pero mas na-feel ko lang yung sa English. yung emotion sa parang English you prefer version. na panoorin ng English. Hindi naman, parang yung, gusto ko rin, Parang actually, mas okay ang English. pinanood ko rin yung Tagalog version from episode 1 hanggang sa last episode. Okay din naman. Parang hindi lang kasi ako sanay na ganon. Kasi sa Kasi sobrang... usually ang anime, kasi parang pag nanonood tayo, parang sobrang exaggerated yung, di ba? Alin? Yung emotions. Sa English version? Hindi. Kapag nanonood tayo ng anime, Matagal na- di ba? Actually, matagal na kasi akong... Any anime dub. Matagal na lalo kasi kapag akong- Japanese yung Kasi- language. Hindi, di ba? Hindi. Hindi. Hindi ba tayo naman sa Pilipinas na-introduce tayo sa anime Tagalize, which is parang sa atin okay lang. Okay Slam lang. Dunk Tagalog, Ghost Fighter Yung mga Tagalog, Dragon Ball. tinatagalog. Oo. Siguro masyado nang matagal akong hindi nakapanood ng Tagalog version. Kasi ilang years na since umalis tayo sa Pilipinas, puro English at saka Japanese version yung napapanood ko. Nung umuwi tayo one time sa Pilipinas, meron isang channel, pagkalipat ko, lahat tinatagalog. SpongeBob SquarePants Tagalog. Parang nakokornihan ako. Sabi ko, okay. Tapos Powerpuff Girls na lang, tinagalog din. So parang medyo, hindi ko nilalait ang Pilipino. Medyo lang, hindi lang ako medyo komportable kasi nga nasanay. Pero, nung medyo naging komportable na, natuwa na ako sa Tagalog version. Tagalog na version ng 13. So yun, again, impression is like, John Constantine. Kasi ganun din, halos parehas. Parang, formally kasi, parang parehas, may napanood na kasi ako na halos ganun. So parang ganun din, nothing new. I think the only difference is, Yung setting sa Pilipinas at saka yung folklore na ginamit dito, which is sa Philippine folklore. Actually, ito yung naging reason, ito din yung naging magandang reason ng mga napakinggan ko mga review, mga Amerikano at saka ibang lahi, na kaya naging okay sa kanila yung something interesting new. sa kanila. Yung something new yung location. Which is, parang nabanggit din yun sa After Dark ba yun? Sa After Dark na parang tayo, mga Pinoy, kung tayo yung manonood lang, parang, lang sa atin yun, yung location. Parang, wala lang, hindi, kasi normal na sa atin yun nating unusual. Pero pag ibang tao yon na nakapanood yun, parang magiging interesado sila kasi yun nga, new location. Something to look up to. Hindi lang yun, yung new setting. world. New world. New Para world sa kanila. Para kasi marami na ang nagtackle ng mga wizards, mga vampires, yung sa Greek mythology. So, ito yung something na different naman. So, yun yung naging different settings. Interested. Pero, as far as the story is concerned, medyo formulaic na lang. Parang naging parehas na siya sa mga series or stories na ginagawa ng Western Westerns. Yung mga release pero other than, maganda pa rin in a way. Hindi siya perfect, pero pa rin siya, highly recommended pa rin if you're going to ask me. So yun, so ikaw, habang pinapanood mo siya, may mga criticism ka ba? Meron ka bang sige, yung mga paborito muna. Ano yung mga paborito Sino mong... paboritong eksena? Paborito eksena, character, episode, or gano'n? Ikaw? Ang paborito kong
Paborito kong character, yung nanay niya. Nanay ni Nanay Trece? talaga. Nanay ni Teresa, si Yun, Miranda. si Miranda Trece. Si Ayan, Miranda nalaman Trece. din sa wakas. Si Miranda Teresa, nanay ni Yun, Alessandra. Alexandra Trece. Bakit siya naging paborito mo? Para kasi siyang loving nanay talaga dito. Okay. Loving and guiding nanay. Tapos, yun lang. Although maliit lang yung pinakitang role niya dito. Tapos, gusto ko din si Sino ba ang gusto ko? gusto ko din si Alessandra mismo. Alexandra? Sa Alexandra ba? Alexandra. Sa Alexandra Trece mismo. At saka yung yung tikbalang. Yung pangalan ni Tikbat. Yung parang pinaka-head nila. dahil- Yung tatay ni Malik Alam ko na kung bakit dahil yung sinabi doon sa Tracy After Dark. Hindi. Ginaya mo lang. Hindi ko ginaya. Kasi parang siya, siya sa word niya, kumbaga. Kasi di ba ang horse of usapan his nila. word. Oo. Horse of, hindi man of his word. Horse of his word. Parang maano siya kasi ang pinagkasunduan nila, 'di ba? We will be by your side, parang pagkaanahan ka namin. So nandun yung word niya na nandyan kami kahit anong mangyari, Kahit mali na yung ginagawa nila. hindi naman mali eh. Nandun pa rin naman yun sa kanilang Sa pinag-usapan. Yung loyalty niya, parang nandun pa rin kay loyalty and ano bang tawag dun? Loyalty and yung parang Loyalty and... yung niya, Tindigan, support. Yun, loyalty and support. Parang gano'n. Nandun pa rin kay Alessandro. Sa nila. Dun sa kanilang, nandun pa rin sa kanilang anong tawag dun? Sa kanilang pinagkasunduan. Parang gano'n. Okay. And then si Alessandra naman yun nga, is tough kasi siya eh. Kahit babae, tough siya. And then, kahit walang tulog. Parang siya sa kanyang mission. Gano'n siya ka-dedicated at saka passionate sa kanyang mission. And then, gusto ko din yung si Captain Guerrero ba yun? Captain G. Captain G yun. Captain Guerrero. Captain G. Gusto ko din siya kasi yung character niya is masyado siyang tapat na, 'di ba? Tapat na opisyal. Yung ganon. Tsaka yung kanyang morality, parang ang taas lang. Parang respected talaga siya, which is suitable dun sa kanyang position, kumbaga. Ayun. So, ikaw naman. Pwede lahat muna. Hindi, sinabi ko lang. Marami pang natitira. So, ako lang, ang favorite ko lang, di ba, nanay ni Trece, si Miranda, si Trece, si Alessandra Trece, yung tikbalang. Para yun yung sagot doon sa After Dark lahat, Tapos yung si G, Captain G. Hindi, hindi ko nga ano inano yung... Sige, ako naman, favorite character. Hindi na paborito ko ba't ba? Ikaw, Pero sino ako din paborito mo? siyempre, gagayahin kita. Hindi, ako, tatlo lang actually, si Captain Guerrero, yun nga. Siya yung, parang siya yung pinaka, yun nga, yung kanyang morals and values, lalo na sa nag-setting nito sa Pilipinas. Ako papanoodin yung episode 4, pinakita yung buhay ni Captain Guerrero, di ba? Parang sa umpisa pa lang, pagkagising niya sa umaga, pumila siya doon sa tindahan ng pandesal. Pumila siya. Kung ibang official yan, uuna na siya. Kaya sasabihin din ng Pulis mga... ako. O kaya yung mga tao din sa palibot niya, Sir, una na kayo. So, ibig sabihin, parang yung yung presence niya, ang turing sa kanya is parehas lang. Parang hindi siya kinakatakutan. Hindi siya Sir, dito na po kayo, sir. tapos nag-jeep siya, wala siyang ni owner, Walang sasakyan. di ba? Tsaka nag-aabot ng bayad as in hindi siya yung merong special na sasakyan. Kahit na owner type jeep, wala eh. Tapos yun nga yung kanyang considering na mataas na yung position niya, di ba? kapitan di ba? Captain siya eh. Captain Guerrero eh. Tapos wala, ni Kabayo wala. Di ba? Hindi ko alam kung pagka-verify naman po kay Sir kay Budget at saka kay Kadyo, kung binasin niyo po ba kay Leon Guerrero, si Captain Guerrero? Inspiration kasi may bigote din eh. Medyo mataba nga lang pero
ayun nga, kasi kita mo din yung respeto ni Tapia sa kanya, yung kanyang alalay, di ba? Handang mamatay siya kahit sa mga kriminal. Kumbaga, para sa kanya may rights pa rin sila, which is parang napaka-ironic kasi alam naman natin, again, baka yung ibang nangyayari, hindi naman lahat. Wala po kaming inaano, pero siya yung dapat talaga na official na meron tayo. Meron naman siguro na ganun. Okay, hindi kami galit sa mga police. Gusto namin we don't hate cops or we don't hate the police, we just hate bad cops. We want cops like Captain Guerrero na na lahat binibigyan niya ng equal rights kahit criminal siya. Dapat meron pa rin siyang certain rights na kailangan maibigay as per the law. As per the law. Nire-respect pa rin niya. The same. Tapos yun nga, tapos ang isa pa, dahil cool factor lang yung kambal, si Crispino tsaka si Basilio. Tsaka sila yung nagkaroon ng redemption kasi dahil pinanganak sila na to be someone na magkasik ng war. Kasi anak sila ng God of War ni Talagbugsaw. Dato Talagbugsaw. Tama ba? Talabusaw. So parang nagkaroon sila ng second chance sa pamilya nila 13. Tinuring silang kapatid. At the same time, sila tinuring nilang ate si 13. Tinuring nilang pamilya ang mga kasamahan ni 13. Tapos naging loyal sila na kahit sa bandang huli, madali nilang na yung bond ng family. Di ba sabi, blood is thicker than water. Pero mas thicker pa rin ang family. Because family is forever. Yan yung mga team natin. Meron ba doon family is forever? Wala naman. Sinabi lang nga yung di ba, blood is thicker than water. Sa English version kasi napanood ko. Pero a family is stronger than blood. So, which is napakagandang na kahit ka mag-anak mo, sino ba yung nagturing sa'yo as a family member? So, doon ka mas magiging family, loyal. not by blood naman, kung ibig yan sabihin. So, kaya niya na overcome yung manipulation ni Talagbusaw nung sa kambal at naging loyal pa rin sila kay 13 hanggang sa huli. So, kaya gusto ko yung kambal. Factor din kasi dahil naka-Amerikana na kahit mainit sa Pilipinas. Tapos yun, maganda kasi parang meron siyang feeling na Matrix style. Kasi may barrelos kung ano ng armas ang nalabas sa kanila. Kaya gusto ko siya, yung cool factor nun. Saan yung paborito mong episode? Paborito kong episode yung yung pumasok siya sa Saan? Pumasok na siya sa, although hindi naman masyadong sinabi kung ano yung nangyari dun sa pagkakapasok niya dun sa loob ng puno ng balete. Okay. Oo. At saka gusto ko rin yung episode na inano niya yung bata. Yung ano bang episode niya? Anong inano yung bata? Inano niya? Iniligtas niya yung bata. Niligtas ni Alexandra yung bata. Yung hinati niya sa gitna, yung aswang. Sa episode 1 yun. I think gusto ko din yun. Yung iniligtas niya yung bata. Yun lang. Bakit? Kasi yung bata, tingin ko, at the end of the day, para ma-inspire din siya. Yung batang yun. Okay. Pag lumaki siya. Tapos, kasi yung ibinalik siya dun sa nanay niya, parang nun eh. Yun. Tapos, yun namang sa pagpasok niya dun sa balete. Yun kasi yung parang, ano ba yun? Ano bang tawag dun? Yung pagpasok niya dun sa puno ng balete, ano ba yun? Inauguration? Inauguration ba tawag doon? Parang rite of passage. May ganun tawag doon eh. Yung tawag doon pag inaano ka sa pinapadel ka ng initiation. Parang ganun, initiation niya sa... And at the same time, parang doon niya, although hindi naman pa ipinaliwanag kung ano yung nangyari sa kanya or naging journey niya doon sa loob ng balete, hindi pa pinakita dito sa 5 years kasi inabot siya doon ng 5 years. Pero parang paglabas niya, parang doon na naging ready na siya to be 5 years. Yun. Parang yun. Okay. Ako, okay ka na? Okay. So ikaw na. Episode 3 and 4, favorite. Episode 3, yung Tiyanak. Kasi doon kahit kasi ako syempre may baby tayo ngayon, kambal. Kahit halimo yung Tiyanak, yung itsura,
naawa ako dahil sa ano, yung boses na ginamit is pang baby pa rin. Tapos pinakita dito yung team na kung sino ba talaga yung totoong halimaw. Oo. Si Nova Aurora, which is to Nora Honor. Pero hindi naman siguro, wala naman siguro anak na tiyanak si Nora Honor. Pero pinakita lang yung pagiging ng isang tao na ano ba yung mas importante sa kanya. Career, money, dahil maraming gumagawa ng ganun sad to say, hindi na namin sasabihin ko sino yung will choose to make laglag their bata para i-save yung career nila or alam niyo na, ganun yung Meron silang or whatever reasons na meron sila, whatever personal reasons na, pero mahirap yun. Kaya nga, parang kasi parang pinakita yung ang ganda ng symbolism, parang sino ba talaga yung halimaw, yung pumapatay na halimaw pero meron siyang hugot Yung tiyanak ba? Tapos or yung talagang halimaw na kung bakit naging tiyanak siya in the first place. Kasi Kung dito ano yung parang reason. ipinaliwanag kung bakit naging tiyanak yung baby. Buhay na nga, hindi naman siya actually nilaglag as in buhay na siya, iniwan siya sa naipanganak na siya, so iniwan lang siya sa gubat. Hinahinayaan mamatay pero na possession ng spirit of a tiyanak na ang pinaka is parang hanapin yung kanilang mother. Parang in the ganon. process, So, mapatay. hinanap niya, no, natagpuan naman niya yung kanyang mother. Pinatay Pa rin siya. So, talagang, kumbaga, kung yung bata, ako ang feeling ko dun sa bata, parang talagang ayaw talaga ako ng nanay ko. Parang ganon. Kasi bumilik na ako, pinatay pa rin talaga niya. Ang ganda nga ng representation sino ang papatayin mo or kanino ka papanig doon sa halimaw or doon sa nanay na tao. So again, anyone can be a monster kung ikaw man ay nanay artista. It all depends kung ano yung action mo. And then episode 4, which is para sa akin the best episode dahil nga it really represents what's going on doon sa Pilipinas, di ba? Baka magalit kayo, sabihin nyo, meron ako pinapalit. Hindi. Kasi alam nyo naman ano nangyayari sa Philippines. Again, wala kaming ano bang meron dito. sa episode 4 para dun sa mga hindi nakapanood or nakalimutan na? Episode 4 is yung may mga naging zombie. Yung sinalaka yung headquarters. Tapos ang dahilan kasi yung isang preso doon is siya yung reason kung bakit nabuhay yung mga zombie. At kung bakit nasa sinasalakay. kanya kasi yung isang bato. Isang bato ni Darna. Ba't yung bato. Di ba? Tatlong kailangan bato siraan yun. Anyway. So, parang kasi yung pinaka-moving moment kasi doon, yung sinabi, kasi yung ililigtas nga ni Captain Guerrero. Ayaw iwan kasi ni Captain Guerrero yung preso. Parang ayaw niyang umalis hanggat may tao na buhay doon. Kahit yun, tapos sabi ni iba, hindi, mo na, criminal naman mga yun Tapos yung pinaka, parang subtle but not so subtle way of saying yung katulad nung pinagsabihan ni Captain Guerrero yung kanyang mga tauhan. Parang sinabi, nanlaban Parang pero sabi niya, wag nating igaya at isarilis doon sa isang presinto na halos ganyan lagi ang ginagawa. So, kaya nga yung napaka-powerful nung sinabi sa kanya noong preso kay Captain Guerrero, what's my name? Yun yung presong kasi yung kapatid gusto niya yun yung preso po na sinasabi namin na gusto ng iligtas ni yun siya na lang yung natitira na nasa kanya pala yung bato. Tsaka, siya yung reason kasi gusto niyang mapatay yung mga pulis na nandoon kasi dahil sa ginawa sa kanyang kapatid. Kasi parang hindi naman daw siya nalaban pero walang awa pa rin pinatay. Kaya sinabi niya doon sa kay Captain Guerrero, what's my name? Say my name. Say my name. Or what's my name? Panayatan ni Destiny's Child. Yun. Kasi sabi niya, ano lang kami sa iyo, we're just a number. We're just statistics, quota. Ganun lang ba kami kasimple? Kasi kahit sabihin mong kriminal kami, nagawa kami ng pagkakamali, parang gusto niyang sabihin doon na we're not bad people, we're just people who made bad decisions because of bad circumstances, bad things just happen to us, but we're not bad people. Pero para sa ituloy ng society, lalo na ng mga pulis ngayon, criminal ka, wala kang karapatang mabuhay. Nung ibang pulis, hindi po lahat. Yun yung ibang pulis, hindi po lahat. Parang criminal ka, masama ka, wala kang karapatang mabuhay. Kaya parang hindi ka nabibigyan ng chance na magbago. Yun yung pero kay Captain Guerrero, sabi nga niya,
Kasi kahit mismo si Trece gusto niya nang patayin dahil para makuha yung bato. Kung ayaw may bigay mo pa to, parang peperasahin na. Tapos sabi ni Captain Guerrero, please wag, kahit ito man lang mailigtas ko. Alexandra, please! Help me save this one. Di ba? Kahit doon kahit alam niya na hindi siya sure pala, hindi siya sure kung ibibigay ba o hindi, kung hahayaan ba silang kainin ng mga hindi. Gusto niya pa rin iligtas. 'Di ba kaya maganda, napakaganda nung part na 'yon na sana nagets ng ibang tao para doon naman sa mga pero binigay pa rin niya yung binigay parang na siya sa sinabi ni Captain Guerrero. Sinabi lahat ni Captain Guerrero yung mga katulad na kaso na nangyari sa kanyang kuya na parang alam niya yung meron pangalan palang pag-asa nila. pa. Meron palang pulis na nag-iisip sa amin na ganito. Which is meron naman talaga sa totoong buhay. May concern ang ibig mong sabihin. Ito again, I don't want to be political. Isang magandang example, sinabi ko na kahit noon pa, matagal na hindi pa chief PNP si General si Guillermo Eleazar. Noon pa lang una siyang lumabas na nakikita ko sa mga balita. Ang lagi niyang pinupunteriya is yung mga police na natutulog, yung mga police na nangingidnap. So, halos lahat ng kanyang pinopokus doon within the police. Kaya sabi ko, bakit ang tagal nito naging chief of police? Ngayon, chief of police. Kaya nga, although chief na siya. Kaso, malapit na siya mag-retire. Actually, dapat nga siya 2 chiefs ago, yung naging chief, na wala naman sa shortlist, siya pa yung nabigyan ng, ng priority. Which is, kahit ganon, tinapad pa rin, hindi siya naging bitter. Tinapad pa rin niya kung saan siya inilagay. So ngayon, I don't know kung sino, pero yun yung nakikita ko. Halos lahat ng balita na nakita ko about him, lagi niyang inuuna is linisin yung sa ranks muna nila. Kasi bago ka makapag-enforce ng batas, ayusin mo muna yung nag-i-enforce. Diba? So, sana, si Captain si General marami Eliasa. pang Captain Guerrero sa ating sana hanay. in a way para nakikita ko si Captain Guerrero kay Chief General Eliazar. So, yun, saludo kami sa mga ganyang police. Alam namin na merong ganyan. Yun. So, tapos, yun. Dalawa. Yun na yun. okay. Nasabi ko na, diba? So ngayon, anong sunod? Pag-usapan muna. Bago natin tapusin to, pag-usapan natin yung mainit-init na issue. Makikisaw-saw tayo. Saan? Pero para sa, again, yung opinion namin to. Opinion namin. Hindi kami magaling. Hindi pa kami sikat. Kaya siguro walang kwenta kami. Opinion lang naman. We don't hate anyone. This is just our opinion. Pag-usapan natin si Liza. Like ng opinion nyo. Like ng opinion Hindi nyo. naman Again, si Liza, yung mga bosses, diba? Sige, yung mga bosses. Okay ba? Kung ano masasabi dun sa dubbing na ikaw bosses. Muna. Kasi yun yung naging issue eh. So, sabihin natin si Liza. Oo nga. Yung mga bosses nga. Si Liza at saka bosses ni Shay, kino-compare, di ba? Kino-compare yung bosses ni Liza. Ano masasabi mo kay Liza? Ako, maganda nga din nga na kinuha nila si Liza kasi din to for marketing, di ba? Kasi aminin natin, sa dami ng followers ni Liza, ilan ba siya? Ilang million siya sa IG pa lang, ha? It's a good way nga to market para makilala yung series. Yung series mismo, syempre, 'di ba? Kahit si Shay 'di ba may pangalan na 15 million 15 ang kanyang sana kami din. Si Liza, 'di ba? Ang followers niya sa IG pa lang 'yan is 15 million. So, napakagandang market nun. Sa dami ng followers niya, so, kung ang mga yon is manonood ng 13, so napakalaking nun, di ba? Tsaka ginagawa niya sa States, sa mga pelikula, di ba, kinukuha nila si Robin Williams. Katulad nung, animation na Invincible, alam mo ba yun? Invincible. Kinuha yung sa Walking Dead, si Stephen Yeun na boses. Which is, at saka din naman yun. Nakalimutan ko yung pangalan na gumanap na Jonah J. Jameson. Si Simmons. Basta, kinuha din mga bigating artista as a voice actor. Hindi yun talagang voice actor na katulad ni Tara Strong. Yun nagboses kay SpongeBob. So, again, tama, pang marketing. Pang marketing. And at the same time, ako nung pinanood ko siya, parang parang nagkaroon ng sa akin si Alessandra Trece, parang nagkaroon ng personality kumbaga or character. So inisip ko, boses ni Liza to. So parang nakaka-imagine ako ng ganon. Parang nai-imagine ko siya. Although
parang although yun namang boses ni Liza is kung parang hindi niya boses parang inanuhan niya ng konti. In-adjust yata ng konti. In-autotune yung boses, kumbaga. Kasi, parang ang tingin ko, kasi, ewan ko, pero nung pinapakinggan ko naman siya, yung nanonood ako, hindi ko naman nakita na si Liza, si Alessandra mismo. Parang okay. may character sa Alessandra na kanya, which is parang naanuhan ko lang na dahil kilala ko yung nagboses, parang nakikita parang mo, mas nagkaroon ako ng imagination sa kung ano yung character ni kasi parang naisip ko siya as real na tao, yung hindi siya na fiction. Parang nagkaroon ako ng imagination kung ano siya dahil sa boses siguro ni Liza, parang gano'n. Although hindi mo ako personally, hindi ko nakikita yung boses ni Liza doon. Na parang si Liza si Liza si 13, parang ganon. Nakita ko siya as Alessandra 13, na ganon. Although, yung dating sa akin ng boses ni Liza is parang sweet na matapang. Yung ganon ang dating sa akin. Sweet na patapang. Sweet kasi ang boses ni Liza Parang ganon. ganon. Yung kanyang face. Napaka-sweet ang face niya. Oo, maganda talaga ang buano niya. Yung boses kasi pinag-uusapan natin. So parang mas sweet kasi yung boses ni Liza. So parang ang nano naman sa akin, yun nga, sweet na matapang. Although, yun nga, parang ang ano lang is kasi nga nasanay siguro sa pinapanood na anime na 'di ba exage nga sila kung kung yung emotion nila magsage yung exage. Kailangan naman talaga exage kasi nga hindi siya live action. Ang nakikita mo is hand drawn or CGI na parang hindi ganun kaano yung emotion. So kailangan mo So kailangan mo katulad 'di ba? Pero nung San Goku, 'di ba? Pag diba? Boy ka ba? Parang ganun, 'di ba? O sa Yung Tigo, mga ganun. 100%, 'di ba? Hindi lang 100%. Parang ganun. Pero sa akin okay lang naman yung boses ni Liza, pero kung siguro kung bawa mag-season 2, so at least medyo from the narinig niya na mga suggestions or criticism, sana at least yun yung way para i-improve niya for improvement, for ipakita niya sa next season. Although syempre may mga director naman yan, 'di ba? 'Di ba yung natin? May director din naman kasi sila. So baka naman ganun yung ng director. Sa director okay na yun. So sa atin hindi. So nasa director din. Kasalanan ng director pala yun. Hindi, ibig kong sabihin, yung boses niya din naman kasi is depende sa director. So, sasabihin din ng director, kung okay na yun sa director, o di okay na. Yung creator pala nito or showrunner nito, FYI, and fun fact, si Jay Oliva. Jay Oliva is a film na talaga nag-produce, nag-direct ng mga magagandang DC animated movies sa States like Batman, The Dark Knight Returns, The Flashpoint Paradox, Justice League Dark, lahat ng magagandang animated na panood ko ng DC movie, animation, direct to video, siya pala nag-direct. So, at saka lahat ng mga DC Justice League movies na sobrang dark, siya pala. So, hindi nakakagulat na gumawa siya ng something like this. Carry on. Wow, yun. So, yun yung kay Liza. Kasalanan ni Jay Oliva? Hindi. Kasi, hindi ko nakasalanan niya. Kasi, yun yung tingin niya na atake dapat So, yung ganon. So, kasi 'di ba tayo, so meron tayong perspective or meron tayong meron tayong ini-expect, may expectation tayo na dapat ganito, dapat ganyan. Hindi natin alam kung ano yung gusto ng director or ito yung gusto na ng director, 'di ba? Pero yung kay Shay, maganda din yung boses ni Shay. In fairness sa kanya, bagay din Kasi para malaki yung boses na para bagay din kay Shay. Pero bagay din naman kay Liza, in fairness. Hindi naman parang hindi naman yun nga siguro parang kulang lang ng emotion, ng pagka exage pa ng konti sa emotions, parang ganun. Pero sa akin parang okay lang. Sa totoo lang, parang okay lang sa akin. Ayaw mo lang mabash. Hindi dahil ayaw ko mabash. Pero sa akin okay lang. Yun nga, kung sa next season, o magkakaroon pa ng season 2, diba? At least, baka may ipapakita pa kung si Liza ulit. May ipapakita pa si Liza na iba. Pero ang sa akin,
parang yung mga magbabash, ano yun, parang okay lang naman na mag-criticize tayo for the sake of criticism na para mapaganda Improve. nila Oo. sa sunod kasi ganito yung gusto in-expect natin. So, at para meron silang way para ma-improve yon sa sunod based dun sa mga expectation ng audience. Parang ganun. Pero kung ibabash mo lang, parang kasi Sabihin na natin, tingin ko ang sa akin parang at this moment, anuhin muna natin, parang anuhin na lang natin, support na lang natin kasi Pinoy ito. Although, kailangan nating magbigay ng ating criticism para nga sa sunod, may improvement sila. Hindi. Parang ganun. O, so, ikaw, ano? Hindi, ako naman. Siguro nga dahil maraming na akong napanood na animation na idinab sa English. Tapos, base din sa mga una kong napanood ng mga anime sa Pilipinas. Medyo, first impression, yung malaman natin na, nung malaman naman na si Eliza, wala naman na-criticize before, di ba? Parang, I think, marami nag-agree na, match yung, match si Eliza doon sa character na 13. Which is true. Kasi nung pinanood ko yung 13, parang, nakikita ko, ako naman, nakikita ko na si Eliza is si 13. Parang, yung boses niya match doon sa character. Kumbaga sa casting sa live action, parang pag sinabi mong ikakas natin si Robert Downey Jr. as Iron Man, match. Iron Man, Parang gano'n. Parang gano'n yung naging feeling ko. Or si Chris Hemsworth kay Thor. Although di naman natin kilala pa si Thor before. Parang match. Parang gano'n. Pero nung nag-perform na, parang medyo underwhelming lang. Again, this is my just point of view. Yung mga unang episode. Although nung last episode. 4, 5, 6, ganun. Hindi, last 2. Yung 5 and 6, yung medyo dramatic na yung nangyayari sa kanya, yung nagiging magulo na yung kanyang pag-iisip dahil nalaman niya yung truth about her father, na meron pala silang ganyang ginawang So, yun, medyo okay. Nag-match yung kanyang emotion, yung kanyang boses sa emotion ng character. Nung una, parang medyo medyo hindi man lame. Kumbaga, may kulang. May something kulang na emotion. Kulang pa, kumbaga. Oo. Pero, yun nga, hindi natin alam kung anong vision ng director. Kasi sabi nga ni Inka, si Inka kasi is a DJ and also a voice actress sa Pilipinas, yung expert, na parang hindi nga natin alam kung anong gusto, is more about direction. Hindi naman daw para kasing walang buhay, parang pare-pares daw yung emotion. Hindi. Monotone yung sabi ng mga bashers. Ng mga magagaling. Hindi, yung mga may opinion bashers, din. Mga may opinion. Iba, okay, sige, na-gets ko. Iba kasi, we must draw the line between constructive criticism, opinion, on bashing and insulting. Hindi mo kailangan insulto kasi iba, dami akala. Yun nga sabi nga ni OJ Diaz, diba? Di sana kayo na lang ang Netflix para kayo nag-decide. Hindi, tsaka mahirap din kasi in fairness, diba? Kung mag-aano tayo, para mahirap din kasi mahirap talagang magboses ka ng emotion mo na hindi ikaw yung nag-a-act, diba? Kaya nga may director Pero yun nga, marami sa production ng 13 believe that Liza is the perfect voice for 13, which is okay naman nga, match yung boses niya sa character. Kailangan lang ng konting improvement. Again, magaling na actress in fairness, magaling naman si Liza kasi napanood ko yung pelikula nila ni Enrique Hill, ano ba yun? Alone Together ba yun? Okay siya. Akala ko kasi nung una, kasi knowing her, parang sweet, social. Tapos nung pinanood ko siya, okay, medyo nag-click. But although still needs improvement, pero it's better than I expect. Although yung story is formulaic din doon sa, again, hindi naman yun pinag-usapan. Pero dito, hindi natin alam kung habang nag-a-acting siya, habang nagbo-voice act siya, yung kanyang facial expression na ipapakita niya, pero yung boses hindi na-realize niya na parang kailangan pa ng konting exaggeration. Again, hindi ko alam, hindi naman pinakita yung behind the scenes. Hindi naman natin narinig talaga yung ito yung gusto ni Liza ito yung gusto niya acting wala kami magagawa, wala naman tayo narinig na gano'n. At saka yung director naman is satisfied. Kung satisfied yung director, sabi niya, okay, good. Kaya nga, baka sinabi lang hindi natin alam kung nasatisfy ba ang director. Ang sabi lang is na daw yung director naman is na i-deliver ni Liza yung kanyang beyond expectation ng director. At saka si Shay kasi, yung kay Shape,
kung aanihin mo, parang meron silang parehas na rhythm ng pagsasalita, si Shay at saka si Liza. Yun nga lang, paminsan, hindi mo parang hindi nagmamatch doon sa current na nangyayari or sa current na dapat na maging emotion ng character doon sa certain scene. Sa English version, nagagawa yon, pero sa Tagalog, medyo kulang. So again, hindi ko alam. Pero as far as doon sa mga simple situation is concerned, okay naman. Kasi yung character nga niya is dark, straight to the point. Hindi naman siya jokey-jokey na character. Parang ano ba yung show sa sa MTV dati, Dharma na ang boses, yung binansesan ni Janine Garofalo na parang si Raven sa kung napanood kayo ng Teen Titans, parang si Raven. Panoodin niyo yun. Parang ganun yung character. Pero at the same time, may mga certain situation na dapat medyo si Raven. Tataasan ng konti, pero may pagka soft at malamya pa rin. Pero alam mo na yung emotions niya is something na medyo intense. Yun nga lang, medyo hindi nag-reflect doon sa mga certain parts. Although, sa last 2 episodes, yun, siguro yung motivations nila isa sa last 2 episodes, lalo na nung malaman nga niya yung truth behind her father. Yun, naramdaman ko yung niya. So again, kung magkakaroon ng season 2, I think Liza is, for me again, my opinion, I'm not the director, Liza is still the perfect voice for 13. Kailangan lang ng konti lang improvement para sa akin. Yun. Para masatisfy yung expectation mo. Kasi may kanya-kanya tayong expectations. Katulad mo, yung expectations mo is nasatisfy ka naman. Kulang lang ng pero konti. Again, kung nakikita ko si Liza as 13, ano siya match siya. Kahit magkaroon ng live action, I will still prefer Liza as As 13. Alessandra 13. Oo, kasi yun, cool. She's cool. Ayun. So, final thoughts. Final thoughts on the show. Panoorin nyo. Parang support natin kasi nga, this is Support. parang, kahit pangit, supportahan na. hindi. Parang, syempre, hindi naman pangit Hindi sinasabi diba? pangit. Inaano ko Hindi lang kung naman, bakit parang ako kasi I like something because it's good, hindi dahil Pilipino yan, dapat kailangan mong hindi, ang ibig kong sabihin is hindi naman support natin kasi kahit pangit ang inaano ko lang dito is kasi nga is Pinoy Pinoy creation. So kung nakakapag-support tayo sa ibang lahi or sa ibang na creation na hindi naman din ganun kaganda, what more pa kung dito Pinoy. sa atin maganda naman siya in fairness. Tapos yun nga help na lang to improve. Yun nga, wag na lang to pull down. yun nga, parang magsabi tayo ng criticism natin para for them to improve. Parang alam nila sa future na may improvement. Maganda nga siya kasi parang parang start. Sana ito na yung maging start ng mag-open ng doors sa more, kasi ang mga Pilipino talented yan hindi lang yun nga. Napakayaman ng culture natin na napakagandang ipagmalaki sa buong mundo. So, diba? ito na yun. Open natin. Si San Telmo, diba? Ang ganda ng backstory, nung inspiration na. Alam mo ba kung saan kinuha si San Telmo? Sino? San Telmo yung apoy na ulo. Siya yung binase siya nung writer or creator sa kay Saint Elmo, the spirit of the Binondo Fire ng 18 something. Maganda din yung gusto ko din yung karakter na San Telmo. Diba? Yung pag tinatawagan siya, yung 3310 na cellphone. At Pinoy na Pinoy, yung Choknat, diba? ABC, CNN, si Jollibee, si Mang Inasal. Tatak Pilipino, parang sana hindi doon tayo, actually sa mga brands na yun, hindi tayo nakakilala, pero yung mismong world natin. Oo. Diba? Yun nga kasi sa iba nga is dahil nga Pinoy tayo, masyado na tayong di ba, kapag masyado na tayong familiar or masyado nang normal sa atin yung ganong situation or yung ganong mga tao, parang baliwala lang sa atin. Pero di ba, kapag bago yon sa iba, parang amazed sila doon. Yes. Amazed. Actually, dati nga, kung doon hindi nakakaalam, merong pelikula many years ago, 1990s, na pinamagatang The Unearthling ba? Or binago nila yung title sa Aswang. American Hollywood movie siya, pero aswang yung focus. So matagal na yun, hindi masyado nag-take off. Pero sana this is it sana.
Parang ito yung start na mag-open na talaga. Sana magkaroon tayo ng international following na, mayaman pala ganito sa kultura ang Pilipinas. Which is nakaka-proud nga. Kasi nga, di ba? Ano yung mga Filipino creators, sina Will Sportacio nga, sina, yung mga sinasabi ko sa iyo, sina, kakalimutan ko yung pangalan pag nandito na. Pero, like, they already put their foot on the door. Kailangan na lang natin i-open na tayo pumasok. And this is it, I think. This is it na. So, support. And then, yun nga, okay lang naman mag-criticize. Parang ngayon nga. Opinion, pero insulting is insulting and hindi bashing. Hindi helpful po. Parang ganun. And with that, we say thank everyone. Katulad din sinabi namin, wag kayong mag-insult. Kami, wag nyo rin kami insult. We're trying our best. Pwede din kayong mag-criticize Pwede para mag-criticize to improve mayroon us kaming room for improvement. Yes. Yan. So, pag kayo ay nang bash ng insult, well, merong block at delete naman. So, okay lang. We thank everyone. To sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our Facebook podcast and Facebook, IG, and Twitter. And you can catch all of our Nerding episodes. with you po. Yeah, Nerding with you pala. And you can catch our episodes all of our episodes sa Apple Podcasts, Google Podcasts, and sa Buzzsprout. At kung gusto nyo kami mapanood sa YouTube. And yun. also, we would like to thank our production team, Vagapod Productions. If you have any podcasting management needs, Valuepod is the answer. At kung ano pala, halimbawa, bago ka sa podcast at gusto mong ng Podmetrics, you can also sign up and use our affiliate link, which we will our be... referral code, Yes. Nerding with you. Yeah, so with that, we say Yan. thank everyone. See you next time dito sa Nerding with you. Bye-bye! Bye.